5? Ba't di natin gawin 50,000? And yung isa pang gusto ko mangyari, so ang gusto ko mangyari from now on, at ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto ko maging patakaran from now on. So, ang nadinig po kasi doon, gusto niya eh. Gusto ko. Nag-usap na tayo, ano? Attorney Mendoza, alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalitin ako. First class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you. Yan, good day, another day. Another vlog na naman tayo. Alright, so for today's vlog, malalaman natin kung gaano kasabaw ang utak ni Senator Rafi Tulfo, no? The biggest clown senator ng Republika ng Pilipinas. Noong nakaraan kasi yung mga hearing doon sa public, no, Committee on Public Services, syempre siya bida doon, siya committee doon eh. Ngayon, no, punta naman tayo sa sa Kongreso, no? Kasi alam naman natin na BICAM yan, lower and upper house, no? Pero technically, no, pagdating sa immense power, syempre senator yung makapangyarihan kasi 24 lang yan sila eh. At where ang Congress nasa 300 plus, no? Pero syempre ang power niyan in terms dun sa legalities, no? Kasi mga legislature yan eh. Same lang din naman, no? So kaya etong LTO sasalang din yan sa committee doon sa Kongreso, which is no, na nandun si Congressman Acop, alam naman natin na former general yan, and then si Colonel Busita nandun, siyempre former police yan, colonel yung rank. So panoorin natin kung paano ginisa itong LTO. So, ang nadinig po kasi doon, gusto niya eh. Gusto ko. So, sa inyo pong palagay, hindi pwede itong implement or ano po ang inyong opinion doon sa instruction niya na gusto niya? Just like any other suggestion naman po in Senate or congressional hearing po, in coordination with DOTR, inaaral po namin before we implement, Mr. Chair. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO ang talagang nagmamay-ari ng sasakyan po. So ayun, hindi totoo yan na pinag-aaralan pa nila, na hindi nila kinukonsidera or hindi nila pinatupad yung sinabi ni Rafi Tulfo. Tandaan natin, August 5 ng hearing, nagbigay ng common sense solution si Senator Rafi Tulfo dun kay Asek Mendoza, kay Vigor Mendoza. And then September pala, nagpalabas sila ng AO. Then October 23 if I'm not mistaken, nagpatawag ulit si Rafi Tulfo dahil ayaw niya mag-penalty ng 200,000 dahil may 10 daw siyang sasakyan na inibenta na, no? Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun. Kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20. So may utang ako sa inyo ng 200,000. Pag bulilyaso, hugas kamay. Diba? Rafi Tulfo. Tatak, Rafi Tulfo yan. Hugas kamay pag bulilyaso. Pero pag maganda yung maganda yung result, credit grabber yan, no? What can we expect, no? Kasi kung nasa Rafi Tulfo in action ka ng matagal na panahon, wala ka ng ibang kayang gawin o isipin kundi magresolba ng mga problema ng kabit-kabit, mag-asawa, ganyan. Kaengklungan ni Rafi Tulfo, the biggest, sabi nga, the biggest clown senator ng Republika ng Pilipinas, Senator Rafi Tulfo. Do we look like clowns here? Bago nga pala natin umpisahan tong content na to, konting survey lang mga sir and ma'am, no? Kung 2028 ngayon,
At tumakbo si Rapi Tulfo biglang presidente kasi matunog daw di umano to sa mga Tulfonatics sa survey, matunog nga daw talaga si Rapi Tulfo na tatakbo dahil apakagaling daw nitong taong to, ngayon given na nakikita nyo na yung trabaho niya, 2028 na ngayon, iboboto nyo ba si Rapi Tulfo? That's the biggest question, di ba? Ay, pero mo tayong normal na tao, normal, ordinaryong tao lang na minimum wage earner, ganyan, multahan mo ng 50,000, diba? Isipin mo, 50,000, sinabi niya yun without blinking, without blinking in the sense na hindi siya nag-iisip na, uy, 50,000, magkano yun? Dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa, 5,000. 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000? Ipon na yun ng ipon na yun ng ordinaryong tao. Buti nga kung may ipon na 50,000. Ako nga wala akong ganong ipon lang tayo, break even lang tayo sa araw-araw natin dahil kuryente, tubig, internet, amortization ng bahay, gatas, diaper, di ba? Pagkain araw-araw. Hindi mo na nga maiisip yung sarili mo, bumili ka ng sarili mong gusto mo, hindi mo na maiisip yun. Pero kaya Rapi Tulfo, 5,000 is just barya, super barya lang sa kanya yon. Kasi tingnan mo yung mindset niya, saan siya nanggagaling, ba't niya nasabi yun, sabi niya baka itaya lang yan ng violator sa casino. Yes, taasan mo na para wala nang, di ba? Wala nang magbatikas ang ulo. Kasi 5,000, kayang-kaya. Isang taya ko lang sa casino yan. Sabihin ng mga violators. Rapi Tulfo naman, anak ng Tokwa, hindi lahat ng violator sa EDSA Busway, anak ng Tokwa, hindi lahat ng violator sa EDSA Busway nagkakasino. Karamihan dyan, Grab driver, yung angkas driver, joyride driver, Move It driver, lahat na ng mga app na naghahanap buhay. Kasi nagmamadali sila, ayaw nilang malate, Hindi naman na talaga intention talaga na sumablay dyan. And ito pa, halimbawa lang, ako, taga Cavite, taga Laguna ako. Pumunta ako sa EDSA. Hindi naman ako agad hindi ko naman agad binalaman yan Actually, ayoko pumunta nga ng EDSA, nakatakot ako sa busway kasi alam ko na 5,000, 5K yung niyan, penalty. Teka lang, protect muna tayo. 5K yung penalty niya, which is ang laki na nun. Yung 5K, isang kinsenas na yan, net income na yun sa kinsenas ng isang ordinaryong tao, isang ordinaryong empleyado. Gagawin mo 50,000, I doubt. Itong yung utak niya, itong 50,000 na to, ipupuruso niya yan, kasi nga na-push niya yung LTO na gawing 40,000 ang penalty. Na-push niya yung LTO bakit na-push niya na i-rehistro sa pangalan nung nakabili, kasi nga personal kung pupunta doon sa LTO, personal. Imagine that. Imagine na nasa abroad yung may-ari, uuwi, imagine na may sakit, tama-tama, nasa ospital tayo, nakaratay, yun, dadalhin ang ambulansya, imagine patay na yung yung may-ari, hukayin mo, kasi BP Sara. Ang labo talaga ng mag-isip ni Rapi Tulfo, Kanya, real talk nga siya ni Colonel Busita na kung si Senator okay lang, LTO na bahala. Pag ordinary tao o tricycle driver, hindi pwede. Yan ang public servant, diba? Iniisip yung at ease, papaganda ng pang araw-araw na kalakaran ng mga ng mga ordinaryong tao.
Ay, ang dami naman nag-swerving. Grabe namang swerving yan. Araw-araw na lang. The traffic enforcer. Nothing to do. Dikit mata. Ha! What the fuck? O, real talk tayo. With all due respect, ASEC, unsolicited advice. Huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. Why? Halimbawa, ni-require natin ang bawat car owner na kailangan personally mag-report sa LTO. Real talk. Pumunta yung driver ni Senator. Halimbawa, kaya bang sabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, kay Senator pala ito pa-reportin mo dito si Senator. Hindi gagawin yan ng ating tao. Anong pwedeng gagawin dyan? Sige Brad, ako nang bahala. Hindi tama. Why? Pag pala ang may-ari, Senator, LTO nang bahala. Kapag tricycle driver, hindi pwede. Nabudol kayo, no? Sa mga bumoto kay Rapi Tulfo yung nakaraang eleksyon. Ang dami nagko-comment sa mga past vlog natin na binoto nila si Rapi Tulfo. Akala nila magaling, yung pala sabay. Tignan mo, saan nanggagaling si Rapi Tulfo? Hindi mahirap si Rapi Tulfo. Hindi mahirap si Rapi Tulfo. Actually, bilyonaryo si Rapi Tulfo. Pagdating mo, pag sisilipin mo lang yung sa may YouTube na income niyan, ang laki boy, billion yata per month Hindi lang per month, siguro billion per week. Kinikita niya dahil everyday million views ang makukuha niya sa Kaya yung 5,000 sa kanya na inisip niya, wala sa kanya yun But detach siya sa realidad na yung 5,000, ang laking bagay nun sa mga ordinary, yung mga empleyado na yan, Ang laking bagay yan, 5,000. Tapos gagawin mo 50,000. Ano ka? Hibang, di ba? Kaya nga ikaw yung the biggest biggest clown, Senator ng Republika ng Pilipinas. Ay nako. Pero syempre hingin na natin yung hingin natin opinion ni Rapi Tulfo way back tungkol sa taong gobyerno. So pakinggan natin si Rapi Tulfo sa kanyang una sa mga mambabatas natin. Meron kasing ilang mga mambabatas, lalo ng mga senador, na hindi nag-iisip bago sila magpanukala ng batas, bago sila mag-author ng batas. Ito yung batas na may butas. Unang-una, bago kayo sana magpasa ng batas, pinag-iisipan nyo, ginagawa nyo ng research. Sabi niya lang, hindi pinag-iisipan. What the fuck? 5,000? What? 5,000? Gawin natin 50,000. Gawin natin 50,000. Anak ng ewan ko sa inyo. Tatawa na ako sa helmet ko. Ay nako, Mariana Garabon. Sabi nga, ito makikita natin din sa yung mindset ni Colonel Busita, bilang isang public servant. Makita mo doon na alam niya talaga yung sinasabi niya. Baga meron ganito, may track record, may puso, may puso, may sincerity dun sa ginagawa niya. Pero mo, congressman niya binangga Senator. Pinangalanan niya, Senator Rapi Tulfo. Dati kasi nung nakaraan, medyo may beep di ba? May beep doon sa beep, ganun Sinabi, binanggit niya yung Senator Rapi Tulfo kung pupunta ba doon sa LTO This time, narinig niya naman, pinangalanan niya na talaga. Gusto ko, di ba? Yung gusto ni Rapi Tulfo na, ewan ko, bakit niya, naiisip niya yung ganyang Mr. Chair, meron lang po akong clarification sa LTO. I understand, may instruction po sa iyo ang chairman sa Senate dito sa public transportation po ba, si Senator Tulfo, na ang gusto niya, kapag mag-rehistro ka ng sasakyan o mag-renew, personal na mag-report sa LTO, may instruction sa inyo, di po ba? There's no, wala, naman po, Mr. Chair.
it was mentioned during one of the Senate hearing for LTO to study that requiring the registered owner to appear in pag nag-register po ng sasakyan, Mr. Chair. So, ang nadinig po kasi doon, gusto niya eh. Gusto ko. Ay, nakakasalanan to ng mga bumoto kay Rapi Tulfo eh. Boto nyo paano? Magdagdag pa kayo ng Rapi Tulfo. No? Magdagdag pa kayo ng Tulfo sa Senado this coming 2025 midterm senatorial election. Magdagdag pa kayo ng Tulfo. Puti kayo. Nahihirapan nyo yung mga taong bayan. Wala namang problema. Simple. Wala namang problema na magpaparehistro ko ng motor, ng sasakyan na hindi kayo may-ari. Kasi legal naman yan. Tama naman, legal naman yung motor. Wala namang violation yan. Wala namang alarma yan. Bakit aabalahin mo yung ay nako. Ganito mag-isip si Rapi Tulfo. Ganyan mag-isip. Detach sa realidad. Ang layo. Palibasa kasi syempre milyonaryo yan. Bilyonaryo nga pala. Bilyonaryo yan si Rapi Tulfo. At ang masakit nito, no, naging yumaman si Rapi Tulfo at the expense ng pamilyang Pilipino. Ilang pamilya ang sinira niyan, no? Tsaka ito, imagine ito. Gusto kong i-absorb nyo to. Ano yung take sa kahihiyan? No? In just a few days lang daw mawawala. Tanggapin mo yon. Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Ilang araw lang, mawawalan din yung kahiyan na yan. In just a few days? Fuck shit! Bakit? May internet na. May immortalize ka na dito sa internet. No? Yung kahihiyan mo, may immortalize na yan. Not unless mawala ang internet, bumalik tayo sa Ice Age, no? Sa lumang panahon na wala pang internet. Shit, dude. Napakasik ng utak ni Rapi Tulfo. Kahihiyan, in just a few days mawawala. Parusa yan sa kanya, parusa. In just a few days mawawala. Hindi mawawala ang kahihiyan dito sa internet. Ang dami nga nagpapakamatay dito sa internet eh. Nang dahil sa internet dahil sa kahihiyan. Mga skandal, ganyan. Yung mga naunsyaming karir dahil may skandal. Tapos kay Rapi Tulfo, kasi mahilig siya magpahiya eh. Iniisip niya, pag pinahiya niya yung tao, in just a few days mawawala na. Panoorin natin si Colonel Rodel Pastor. No, the biggest, bravest man in uniform sa balat ng lupa. Colonel Pastor Rodel. Binangga si Rapi Tulfo, boy. I'm so sorry, sir, and I apologize to you. Kayo tapos sasabihan mo ako weak leader ako. Ano ba yan? Yes, sir. Because that's my opinion, sir. And you're entitled to your opinion kung anong gusto mo sabihin against me. Opinion mo pala pero ginadjudge mo na ako I'm sorry, sir. That's my opinion. Do you know me? Based on this complaint, I know you already, sir, who you are. Anong I know you already? Based on this complaint, You sir, don't know me. I can make my judgment already. Yun nga nandiya-judge ka Yes, sir. We use the law. At ano yung law? DSWD, MSWD, PNP, NBI. In fact, there was a time, sir, there was a time congressman pa, okay? Kamag-anak ng congressman, pumapalag sa amin, batas-batas, kung ano ng na sinasabi niyang proseso. Anong ginawa ko? Ngayon, binabalik-balikan ng mga netizen, no? Mga tao sa internet, yung kahihiyan na pinagsasabi mo dito sa kay Rodel Pastor. Binalikan ka, di ba? Kasi gusto mo ng cut the process. Ang yabang mo pa dito, boy. Well, sir, cut the proseso. That's the reason some people come to me because I deliver results. Assumption mo yan. May proseso tayo, may batas tayo sinusunod. Assumption? I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Anong nagawa mo? Ako, look at me. I've done so many things. What the F? Nako, Mariano Garapon, no? Mga Pilipino, no? Sa nanonood ngayon dito sa motovlog na to.
please lang na mag-isip tayo sa susunod na eleksyon. Oo, sabihin na natin nagkamali tayo pagboto dito kay Rapi Tulfo. Pero please naman, no, this coming midterm election, wag nyo nang dagdagan yung Tulfo. Wag nyo nang dagdagan. Sa 2028, pag tumakbo yung presidential election, please lang, pili kayo ng iba. Wag lang si Rapi Tulfo. Piliin natin yung mga problem solver, yung mga taong may track record na nagre-resolve ng ng problema, hindi yung ganitong klaseng leader ng bansa natin. Kailangan talaga natin magbago. Tayo mga botante ang dapat magbago. Hindi yung sistema. Kasi yung sistema neutral naman yan, wala namang isip yan, walang will yan, walang will. Ika nga, tayo mga botante. Sana traffic. Sana hindi traffic. Sana magbago tayo, piliin natin yung mga politiko na hindi ganito mag-isip, yung sabaw. Wag ganitong klaseng politiko, sikat lang, ganon. Pinatakbo ng mga tao, katulad ni Philip Salvador, yan. Willie Rebillame. Isa pa to si Robin Padilla. Anak ng Coco talaga, nirespeto natin yung will nyo, walang problema yun. Pero kapag maapekto na yung bansa, nandito tayo nakatira, yung mga anak natin, di ba, lalaki yan. Ganitong klaseng pamana yung may bibigay natin kapag binoto natin to mga kupal na mga empleyado. Mga empleyado naman natin yan mga empleyado ng gobyerno. So yun lang comment down below sa baba kung anong take nyo dito, so napanood nyo na to. Hopefully sana tayo magbago na tayo mga botante. Mag-research tayo ngayon pa lang, paghandaan na natin ng 2028 election. Paghandaan na natin mga sir and ma'am. Panood na tayo ng mag-research na tayo, salain na natin itong mga tatakbong presidential, mga presidential this coming 2028. Ngayon pa lang, please lang. Ito mo, ang daming ordinaryong tao na nagko-commute, na nasa jeep, motor. Ito, 99% ng population ng Pilipinas, ganito ang estado. Naka-e-bike, kasasakyan, mga middle class, mga member ng 4-piece, di ba? Tupad, kung ano pa mga. Tsaka ito, isa pa to, huwag natin tangkaligin to mga ayuda ng mga gobyerno binibigay sa atin. Pinapakain tayo ng basura ng mga yan. Magsikap tayo, mag-aaral tayo, sipagan natin pagpasok sa trabaho para ma-promote tayo, para tumaas yung income natin, para dito umaasa sa mga politikong mga kupal na nagbibigay lang ng ayuda kung walang ibang inisip pagbigay ng ayuda. Ito mga future students na to. Ito yung magiging future ng Pilipinas. So yun lang kung gusto mo yung content for the day. Ay, nagiging emotional na tuloy ako. Consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Walang LTO ngayon See you in the next video.